Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang mahimbing. Hindi pa nga tulog eh. Ano ba? Maaga pa, Mare? alas 7 Maaga pa lang. Alas 7 pa lang. Hindi pa pala. Oo, sana ay mabusog na gabi sa lahat Sa ganda yan, sa ganda yan. Busog na gabi sa ating mga nanonood Yes, dito po sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po inyong Mare ng Bayan, abogado de Campanilla. At syempre, ngayong gabi, mawawala ba naman ang abogada de Campanilla? Eto na, Attorney PG Galang. Oy, thank you. Good evening at good evening sa manonood sa atin. Ako nga si Attorney PG. Hello. Yan. Ang sinabi ko kasi mabusog. Kanina sa Mabusog, mahimbing. oo nga eh. O nga pala pag mahimbing, tulog. Uy, wag ka muna matutulog pag busog ka. Di ba sabi nila masama raw totoo yun? Masama yun. Masama rin. Masama yun. Baka Baka hindi ka magising. Ano ba tawag doon sa mga bangungot? Bangungot. Totoo kaya yun. Sa atin lang naman natin yan. May scientific and medical explanation ano yun eh, di ba? Really? May Oo, ganun. may scientific and medical explanation. But it seems that, sa pancreas, something about it. Yeah, but it seems that men are prone. Young men are prone. Really? I don't know why. I have a question. Pagka kunwari medical field ang pinag-uusapan at ito ay sabihin na natin demandahan ng issue. Napakahirap niyan pagka medical ha. Kasi walang gustong tumistigo pagka medical eh. Yes, totoo yan. Tama ba ako? Medyo, una-una, mahirap kasing patunayan ko ang tama at hindi pag medical issue, kunyari, kung operasyon or kung diagnosis. Dahil malpractice ika nga. Malpractice yun eh. Usually. Malpractice one of the hardest things to do sa Pilipinas. Now, I have a question. Can you invite experts, specialists from different country to testify? I mean, to stand in court and say, for example lang I'm a heart surgeon from the USA, from Singapore, from Hong Kong. And I should tell you that this is the right thing to do and that is not the right thing to do. Is that possible? Well, okay, maganda tanong yan. Pero that's possible in a sense that we will qualify any witness, whether malpractice or not, as an expert witness. Ngayon, what's an expert witness is that you have to prove that ano ang difference ng expert witness compared to other witnesses. Yun na lang. One is that obviously, one who has gained an expertise in his or her field. Wala namang qualification yan whether or not they are licensed here or elsewhere. It's in the field. Okay. However, it will be better if licensed here kasi it will be judged by peers here. However, is that kailangan yung ba? Hindi. Kasi paano kung kukunti lang naman yung experts, for example. At saka hindi attorney, walang naglalaglag sa mga doktor. Unfortunately. Dito sa Kahit mali na yung isa, hindi niya lalaglag. kahit dito sa Pilipinas, unfortunately, parang ganon. Parang Pero sa meron ibang silang bansa, parang mas pag sa ibang bansa, mali ka. Oo, mas Dito sa atin, professional. mali ka na pagtatakpang ka Sa pa. man lamang hindi, pero sadly also, that's also been my experience in practice, na medyo nahihirapan ako makakuha ng mga Except, kaya minsan, alam mo, balikan natin yung sa expert. Ang difference ng expert witness? Ang difference ng expert witness to other witnesses is that they can render and testify based on their opinion. Okay. I got Kasi it. diba, I got pag it. ikaw ay ordinary witness, hindi ka tatanungin about opinion mo ba tama o mali ang ginawa niya. Hindi, di ba? Ang tatanungin ay facts, nakita mo ba o hindi. I got it. Pero again, ang sinasabi ko lang, hindi lang lamang po sa mga doktor ha. I mean, Kahit sa mga engineers. Kahit sa mga engineers, kahit napakahirap na maglaglag ng kapwa mo. Pero ang pinakamalala dyan talaga doktor. Kasi they have this organization, I think and I'm not saying against it, but what I'm saying is, let's see based on
moral issues. Actually, Pag- yun ang pagkakaiba ng legal Diba? at saka medical profession. Sa amin, uso yung nagsasabi kami na mali yung ibang ginawa na kahit ang aming Exactly. fellow lawyers. Yes. Diba? If warranted at if asked. Diba? Oo. Dito medyo mahirap kung if asked in a proper forum. Yeah. But we cannot do it kung normal lang. But if asked in a proper form and asked to do it, it is our duty to do so. So, ganun lang. Oh, yun. anyway, so nasabi na nga natin napakahirap talaga niyang kasong yan dahil meron ako naging kasong ganyan. Ako pa talaga nag-research. Ganun. Yes, ako talaga nag-research ng lahat-lahat ng yan. At Actually, nga minsan nga mas madali pa na kung malinaw yung kaso mo na nag-try kami sa PRC dyan sa Memoraita, di ba? Minsan oo naman, minsan okay naman, minsan naman. Medyo nag-i-improve naman ngayon yung... basta sa akin tama, mali. medyo Huwag nang nag-improve takipan. Yun, di ba? Okay. Dahil at the end of the day, pag ikaw nagtakip ng kasalanan ng iba, sarili mong konsensya At yan. saka lalo na sa medical profession, talagang, yun literal, buhay ang Correct, nakasalalay. nakasalalay. Hindi Anyway, tulad sa amin na parang sa amin hindi buhay pero sa mga doktor, oo, buhay ang nakasalalay. Yes. So anyway, dahil alam namin may mga buhay din na nakasalalay ngayong araw na ito dahil sa mga pera. So love life at saka sa kung ano-ano mang mga bagay at issues. Ito na pong mga numbers na pwede ninyong tawagan. Okay, for Globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807. Mag-text lang kayo. Okay, mahiya. Oh, yan. Oh, ito na. Ready ka na? Hindi ready. Okay, eto si Kevin ng Makati. Siya ay 33 years old. May sideline ako sa gabi. Wow, may May sideline sideline. siya, Wow, ha? wow, sipag. Bilang driver ng isang sikat na app. Akala Okay. ko naman kung anong sinasideline niya. Yun Kinabahan na. ako eh. Naalaman ng employer ko na pinapili niya ako kung itutuloy ko o tanggal ako sa work. Bakit? Bawal ba na dalawang trabaho mo? Eh, gabi naman yun eh, di ba? Oo nga, oo nga. Legal ba na pagbawalan nila ako mag-extra, pakitaas ng konti, extra income? Hindi, kasi bakit ka naman yung pagbabawalan kung wala ka ng work? Yeah, oo. Hindi legal na pagbawalan ka in general to have another job if it is not interfering with your other one, 'di ba? Kung nakakapag-report ka naman do sa on time do sa isang mong trabaho and you have extra time, then by all means magtrabaho ka kung masipag ka, 'di ba? Obviously masipag si Kevin. However, unless Pina-overtime siguro siya. or unless meron kang non-compete clause, hindi natin alam kung baka merong ano dyan. Pero assuming na hindi, okay lang. Hindi legal na pagbawalan ka to work on your day, on your hours that you are no longer working for your employer. Totoo yan. Kasi like ako, may mga staff ako, minsan Sunday, they're doing extra Oh, work. may mga racket, may di ba? mga racket. Pwede Okay ho ako. lang. Okay lang. Pero sabi ko, pag kailangan kita, wag mo unahin yung racket. Mauna ka dito. Pero it's going to be on a case-to-case basis, meaning on an incident basis. Yes, But oo. but having another job per se, Hindi masama yun. Hindi masama yun. Gusto lang yan Oo. dumagdag ng income Oo niya. nga, tama. Oo, okay lang diba? yun. So, kaso pag tinanggal siya, paano? pwede siya mag-illegal dismissal dyan. Pwede siya magdemanda. Magdemanda. Okay, sige ha. Ito muna si Mikey ng Quezon City. Mikey, magandang gabi. Di kaya anak ko Hello to? po. Hindi. Hindi. Dahil babae. Babae, oh. Okay, Mikey, anong tanong mo kay Attorney PG? Hello po. Ask ko lang po ng help. Yes. Kasi may short po, may dineclare pong short yung dati kong trabaho na 15K. Okay. Which is, pinirmahan ko naman po for clearance ko po. Dahil sinuspend po ako ng 30 days. Okay. Okay. Tapos ngayon po, nagkaso po sila, nag-file daw po sila ng kaso. Pinapunta po sa NBI po. Dahil? Dahil nga daw po doon sa damage and losses, then naging 145K po yun. Paano Naging naging- 100 Paano naging 145K? Sinama po yung damage and losses daw po ng company. Pero from 15K to 145K? Yes po. Tapos, kahapon po kasi galing kami NBI. Ngayon, inaano po kami nung sa NBI na isettle na lang daw po namin. Pero bakit ka magsesettle kung
15K lang naman yung difference, O, tapos diba? naging 145K. Ano yun? Kasi po, nangyari po kasi parang tinatakot po kami nung sa NBI. Yung nakausap po namin. Tinatakot ka sa NBI. Oo nga. May Kasi question po- ako. Kailan ka ba umalis doon sa trabaho mo? Pinaalis Noong ka, August. umalis ka, paano? Bali po, nasuspend po ko. August 25 po, nagpunta ako sa office. Okay. Suspension 30 days po. Naisip ko, nagpasa naman po ako ng resignation. Kasi sayang naman po ko yung 30 days. Nakatenga po ako. Kaya nagpasa ko resignation. Okay, tanong lang. Tanong lang ha. Yes po. Alam mo na short ka ng 15,000? Pina-acknowledge po nila sa akin, pero wala po akong alam sa 15K na yun. Hindi, teka muna. Wait a minute. Cashier ka ba? Ano po, sales staff po. Sales staff. Okay. Paano ang remit mo? Ibig sabihin, binigay mo lang sa kanya, walang Dinedepo po bilang-bilang? namin. Ha? Binibilang po namin yung pera. O wala bang Pero harapan yung na bilang? items po, wala po. Mag-isa lang akong duty. Pero bago po ako mag-duty doon sa store na yon, may before na pong tao doon. Dahil wala po silang proper na audit. Hindi ko po alam kung sakto po yung item doon nung dineploy ako. Kasi one day training lang po ako. Kasi iniwan na ako. Either case, kung hindi natin mahihimay kung ano yung Oo nga kung eh. ano yung punot dulo and ano. But the thing is, if you really feel that you are not liable to pay the more than 145, 'di ba? Then why pay it? Yun ang tingin ko, 'di ba? Na parang kung hindi mo tingin mo na para lang Hindi makatarungan. yes, kasi At totoong hindi ikaw ang gumawa. oo, 'di ba? Assuming na gano'n na nga, 'di ba na so kung ano is that it's kasi okay, ang mga nag-aakusa, the burden of proof is with them. So in short, sila maghahanap na ebidensya para ikaw ay Oo, hindi ikaw ang mapakulong. Oo. The burden of proof in cases like this is with the prosecution. Hindi ikaw. Pero bakit napunta sa NBI? Oo nga, bakit nga Doon po napunta sila nagsampa ng case po. Then, nung nakaraan po, nung October 15, nagbigay po ng final notice na po agad na subpina. Tapos nung kahapon Pinagaling sa po, NBI. opo, tapos kahapon po, galing po kami doon. Sabi po sa amin nung kausap namin, pwede daw niyang i-file agad yun, tapos makapag-file sila kagad ng warrant of arrest pag hindi kami nakipag-settle. Tama ba Ay, yun? hindi naman tama yun. Tapos yun naman not yun naman ang hindi tama doon, Mikey. Kasi ang NBI, pag nag-file yan, hindi yun warrant of arrest agad. Magpa-file yan sa fiscal's office. At parang sila rin yung parang complainant. At from there, ay mag-iimbestiga pa ang fiscal. Walang power for warrant of arrest pa noon. Ang warrant of arrest comes Sa korte, di ba? Sa korte na yon. So, in that aspect, huwag kang mangamba na pwede ka magkaroon ng warrant of arrest agad-agad. Tsaka hindi ka nila pwedeng ipakulong. Hindi nga. Ang NBI, from its very title, Mikey, is the National Bureau of Investigation. Investigation. They only investigate. They do not have the power na magpakulong or mag-prosecute. Hindi, alam mo kasi minsan, ito lang Mikey ha, sabihin ko sa'yo, may mga pagkakataon Yes po. kasi na, alam mo yung tinatakot nila ginagamit yung NBI para takutin yung isang tao. Malaman baka kilala nung employer. Baka nito. kilala Yes ng employer, tapos sabi niya, sige, takutin mo na lang. Sabihin mo, medyo alam niyo naman po yung inyong karapatan. Oo, so okay, wag ka na ipagtanggol kung ko ang tingin aking mo, sarili. Mikey, talaga na hindi ka liable doon sa 15 or even sa 145 kung ano man yung amount na yan, wag kang, 'di ba? I mean, Hintayin mo yung demanda sa'yo. Hintayin mo yung demanda sa'yo. Hintayin mo. Oo. I have a feeling, I may be wrong, wag mo sasabihin sa akin na sinabi ko to, pero I have a feeling na kung walang mangyari dyan, mawawalan na naman ng gana yung employer to continue eh. Oo nga. Tingin mo, oo. ikaw bilang employer, Ako kasi, itutuloy mo yan sa kaso? alam mo, Hindi. depende talaga eh. Kasi may mga employer sira ulo, may employer mabait. Oo.
Pero kung talagang employer na nakikita, katulad nung sinabi mo nung mga nakarang episodes natin, na minsan gusto talaga nila mapakulong kasi para walang sumunod. Parang, pero hindi nila itutuloy yun. Parang para lang ano lang yun, magfa-file. Oo, Oh, di ba? Pero magfa-file. kasi, kung hinayaan nila na isang tao makakuha lang ng 15,000 ng ganun-ganun, eh di lahat na lang na employer niya magnanakaw sa kanya, di ba? Kaya hindi niya tinuluyan yon. Kaya niya ginagawa to, feeling Oo, ko. kaya Pero niya to siguro actually ginagawa. pursue it, I don't know kung Pero, I think also, yung pagtakot ng NBI sa kanila. It's wrong actually. Oh. Is wrong. Oo. Sabihin mo na lang, nakarapatan mo na ipagtanggol ang sarili mo, di Sabi ba? nga lang, Maikinas, kung talagang, kung ano, manindigan ka na, hindi ho talaga nagnakaw ng 145 or no 15. Bakit po ako magbabayad? Kasi alam mo, to offer to settle a liability. It's an admission. It's an admission, Oo, eh. parang sinasabi mo, totoo yun. Na-admit ko na kumuha ko ng 15,000. O kaya nag-o-offer akong, sige, babayaran ko to. Oo. So, that's one of the things. Kaya minsan ayoko nag-o-offer rin or yung mag-o-offer ka na, ano, kasi hindi sa an assurance na matatapos yung kaso kung Ganon. kung hindi honorable yung kausap mo, itutuloy Okay. pa rin nila yan eh. Okay, ganito, attorney. Ibig sabihin, kung tinatakot lang siya, anong pwede niyang sabihin sa NBI para mapanindigan niya yung kanyang Sabi mo na lang, estado? in the respect, wag mo na maawayan ng NBI. Ay, hindi, wag natin awayin Sabi mo, yan, no? pasensya na po, pero talagang hindi ko po talaga ginawa yung binibintang po sa akin. At hindi ko pwede hong bayaran ang amount na hindi ko naman po ninakaw or kinuha. Kung gusto po nilang ituloy yung kaso, wala akong magagawa. Pero Pagtatanggol ko na lang magtatanggal ang aking sarili. Ito ha, laging, alam mo, dapat gagayahin mo lahat ng mga nagsasabing ganito. I will just defend myself in proper court. Ayan. Usong-uso yan ngayon, friend. Ganyan. Di ba? Nakuha mo? Short, parang pagtatanggol mo yung sarili sarili mo sa sige, tamang... kung tingin nila talaga ikaw, meron silang pruweba, then dapat pwede rin yung employer mo will go ahead. In the same manner, ikaw rin, kung tingin mo hindi, hintayin mo na lang nakasuhan ka. Ay, basta siguraduhin mong hindi ikaw ang kumuha. Oo, siguraduhin mo lang Dahil yun. pag ikaw ang kumuha at may ebidensya sila, may problema tayo. Nakuha mo? Opo. Okay, Okay. Mikey. Thank you, Mikey. Thank you, Mikey. Thank you po. Okay. Di ba uso ngayon yan? Uso I ngayon. will defend myself in In proper court. With Oh, accent, with accent. yabang With accent as ba? in Okay. lahat kayo proper court okay. Lubugin sana kayo ng flood control. Yan na naman tayo. Ayan naman tayo. Ay, pero hindi ako nagreklamo. Kahit araw-arawin natin. Yes. Kahit correct. araw-arawin natin. Kailangan i-remind natin ng Kasi ating hindi mga pwede kababayan yan, dyan. hindi pwede yan yung parang mga ibang issues na parang after a while nakalimutan na yan. Hindi dapat. Ba't yan. nga ba ganun? No? Bakit nga ba ang mga Pilipino masyadong mapagpatawad? Actually, it's not just us. It's also the way it is now worldwide. Kasi yung the attention span and the memory, ang Ano iksig yun? na. Makasarili lang? Pag Hindi ayaw ko ko ng alam. pag-isipan, kayo na lang makipaglaban, ganon? Hindi, actually, ang tingin ko, we have too much information. Deluge, di ba? So parang, kumbaga, napupuno agad ng ating memory. Lalagyan nila ng entertainment para makalimutan memory mo. banks, di ba? Unlike They will divert. Unlike before when our lives were simpler, di ba? I mean, kung ano yung nabasa mo, yun na yun. Hindi Okay. tatatanan ng mga news reporters on araw-araw, di ba? Oo. Pero yun lang siguro ang we pray that hindi tatantanan ng kahit na news agencies. Yes. Oh, Totoo. kasi importante yun eh. Kasi minsan pagka merong isang krimen, after that, mainit lang siya, mga 3 linggo, wala na. Maganda yan. In this case, ang pinaka-powerful ngayon, the powerful engine that will keep this going is media. Yes, that's true. Kaya ang tawag sa media is the fourth estate, di ba? Yes. So, Media that would say the truth, hindi fake news. na hindi fake news. Yung when I say media, yung real, yung totoo, yung journalist. Kasi otherwise, people will forget eh. That's true, that's People true. will forget. So it's now, that's why, kung sino hindi nakakaalam, ang tawag sa media is the fourth estate. Ano yung unang tatlo? The 3 branches of government. Executive, judicial, and legislative. And the fourth is media. Yeah, Writers. diba? And, so, Natuto pa tayo kay Hot Horny. And then, kaya alam mo, yung sa may sukat,
merong subdivision doon ng tawag, the Fourth Estate. Alam mo sino ng mga nakatira doon? Sino? Mga madaming mga periodista, Media it was given to personalities. them. Kasi nga they're writers, they're ganyan. And that's the reason why that village is called the Fourth Estate. Katapat yun naman nila Memorial. Okay. Parang ayoko nung ganun. Ano na? Tapat niya Manila Kasi Memorial, di tatawid ba? ka lang talaga. Pag nagsalita, nasa Manila Memorial ka Tatawid na. ka lang talaga sa... Ano ba yun? Sukat lang ang katapat. Okay. Kinabahan ako dun. But I'm not kidding. Meron talagang ganun sa Really? division. Sige, eto na. Si Sheila, siya ay 24 years old. Siya ay from Pasay City. Nagbebenta ako ng private content online at may isang tao na kumukuha ng videos ko tapos pinapakalat ng libre. Pwede ko po bang kasuhan kahit na abroad siya? Yes. Ay, nagnanakaw ng content. Yes, pwede naman. Pwede. Can we bring up yung Berne Convention? Kasi itong... Ano yung Berne Convention? B-E-R-N-E. B-U. Hindi, B-E-R-N-E. BE, Berne Convention. O sige, kala ko Sige. sunog. O, Berne Convention. Oh, ayan. Okay. The Berne Convention is an international treaty. Kasi ito ang problema niya eh. It's being sold paano Sa ka iba. sa iba. Oo. Wala kang laban. 'Di ba, ikaw ang gumawa pero it was shown, let's say, in Yes. another country. So how Lugi do you- ka, dapat sa'yo napunta. Dahil sa Oo. punta. So the Berne Berne paano yun? What's the aspect? It's an automatic protection for copyright. Yan, So, literary and artistic works, which includes your content, di ba, across member countries, which without requiring formal registration, kahit hindi mo na-register yung ano mo. Ay, ganon. Oo. I think the Philippines is a signatory to the Berne Convention. So, ano nangyayari dyan pag sa Berne Convention? Pwede mo i-apply yan na magfa-file ka dun sa, meron silang usually mga agencies or branches that will handle these kinds of things. Sa atin meron yan sa DOJ, yung nag-handle ng Berne Convention. Ngayon, so sa problema nung kanina, isipin mo, sino ba si Sheila ba yun? Pangalan niya? Sheila. Saan bang bansa yung nag-violate na hindi man lamang nagbayad sa'yo? Kasi copyright, yan, di ba? Correct. Kung tignan mo kung kasama siya sa Berne Convention, kung kasama siya sa Berne Convention, magpatulong ka sa DOJ natin. DOJ ba may handle niya? Yan, sa atin, nag-handle no sa Berne Ano yung Convention. kaso rin? Kasi yun, parang to protect copyright. You try to invoke it. Pero kailangan abogado rin. Oo naman. Okay. Pero yun na nga, kung yun ang gusto mo munang gawin. Pero kung maganda sigurong gawin, kung alam mo naman kung sino yung isulatan mo muna. Sabihin mo na, I am warning you. to stop displaying or at least acknowledge. Kasi meron naman pwede yung attribution, di ba? Yung acknowledge me naman na ako yan. And pay me this much. Kung hindi ka, demand first. Kung hindi ka mag-demand, then you have the Berne Convention, May ganun pala, no? meron, Hindi ko alam. BERNE, oo. Oo. So, 20, bago lang yan. I think, kailan ba tayo nag-start ng Berne Convention? what year? Sige, ayan na. 18th, sign. Pero kailan tayo nag-sign on? Okay, habang tinitingnan niya yan. Eto na po. Tagal na pala natin dyan, di ba? Talaga? Oo, naaral namin yan naalala ko sa Berne Convention. Kasi that's a problem. Kaya lalo na ngayon, di ba, wherein, kunyari, itong show natin, bigla na lang pinalabas without our consent na without attribution sa ibang bansa. Bawal yun. Bawal yun, di ba? Pero nakakakuha ba ng hustisya yun? Kasi ibang bansa eh. Yes naman, lalo na yung mga masisigasig. Oo, naman. Paano kasi sabihin niya, dito naman sa ibang bansa, hindi naman Kaya nga sabi ko, kung medyo nahihirapan ka to do that first, sulatan mo muna yan na you are in violation of my copyright law, my copyright, and humingi ka na ng kung magkano ba ang gusto mo para dun. Diba? Kasi lang naman to use your content, may equivalent monetary, kaya mo naman ginawa yan, di ba? Either you have the right to make them stop or the right to be compensated.
Dalawa lang Okay. naman. Alam naman ikaw magpalit. Sa'yo Oo, na ikaw mag-adjust. Ako na lang ba lagi mag-a-adjust? Oo, Parang- ako na lang ba? Ako man na lang. Oo, Diba? diba? Gusto ko yung ngayon. So, at tayo lang lahat ang mag-a-adjust. Ganun. Sa kanilang mga nag-plan Nakakaloka control. silang Oo, lahat. diba tayo na lang Oh, lahat. huwag tayong mag-adjust. Huwag tayong Hindi, mag-adjust. alam mo, there are certain situations na pwede tayong mag-adjust and be resilient. Pero there are certain situations we have to be firm. Yes, oo. Oh, 'di ba? Kasi kung hindi, makakinabukasan din natin yung mga nakasalalay. Ito. Ayun nga kanina pinag-usapan na there's no adjustment. Correct. There's no Oh, adjustment. yan, sige. Shasha Parilla, maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin ngayong gabi. Natapos na naman ang isang mabilis na 30 minutes. Sana po marami kayong natutunan. Gusto kong batiin ang aking Papa Jimmy, Mama Trining, at si Babe Mac Castro. Magandang gabi. Ayan. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako naman na yun yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hi to my daddy, Orly. Okay, hanggang sa muli po. Bye. Bye-bye.